Hello, magandang gabi sa ating lahat at nandito na naman po tayo para sa panibagong vlog na ating gagawin ngayong gabing ito. Bago po tayo magsimula, ang topic po natin tatalakayin ngayon ay yung rally na gaganapin bukas na kung saan ay isang malawakang rally daw ito na mangyayari sa kahabaan ng EDSA ayon sa ating nabasang news. Bago po tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, i-subscribe nyo na po at isama mo na rin yung notification bell para po ma-update ka sa tuwing tayo mag-upload ng video. So tuloy-tuloy na po tayo at ito nga at mayroong napipintong malawakang rally na gaganapin bukas at kumpirmado na yata talaga ito. So, ang rally ay mukhang against sa ating mga dalawang leader ng ating gobyerno o ng ating pamahalaan. Ang lalo na ang Vice Presidente Sara Duterte kasi ang nanawagan ng rally na ito ay ang Akbayan base dito sa nabasa kong message at maging ang Pangulong Marcos Jr. ay kasama rito at yun nga, nananawagan sila ng VP Sara Duterte resign at Pangulong Marcos Jr. resign ito. Base rito sa ating nabasa, basahin ko po itong text message o text news na ito na ating nakalap. Bukas ang panawagang Sara Duterte resigns sa gaganaping trilyon peso march sa EDSA People Power Monument sa Linggo, Nobyembre 30 ayon kay Akbayan President Rafaela David. Ayon kay David, malinaw na mayroon ng mga ebidensyang sumusuporta sa mga isyu laban sa Vice Presidente, kabilang na ang kinaharap niyang impeachment trial. So talagang ang ano rito ang bungad nila talagang ang Vice Presidente kasi yun nga ang sabi nila ay talagang may mga ebidensya daw na talagang malaki ang ginawang corruption sa kanyang tanggapan o sa kanyang pagka-Vice Presidente. At dagdag pa niya, bukas din ang posibilidad ng panawagang Marcos resign, ngunit ginit niyang dapat munang hintayin ang paglabas ng ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos bago ito itulak. So, mukhang nag-aalangan pa sila rito kay Bongbong Marcos. Siguro, sa palagay ko, isa lang ang gusto nilang itulak kasi nga pag-resignin. Kakaiba no? Ang ano kasi, ang panawagan ay trilyon peso march sa EDSA People Power Monument. Trilyon. Di ba trilyon yung yung mga nakurap sa ating sa kaban ng ating bayan at yun siguro ang naging kanilang tinutumbok dito ay ang VP Presidente na hanggang ngayon hindi pa rin matapos-tapos yung nais na impeachment sa kanya na parang binabalikan na lang at yun ang kanilang nais tutukan ng rallying ito. Pero sa ito bakit nila binabanggit dito yung Marcos resign pero parang alanganin daw at wala pang nalabas na ebidensya. Bakit kay Sara Duterte ba may mga ebidensya ba siya? Puro lang naman yata puro lang akusasyon yun at wala pa silang pinangahawakan. So hanapin natin kung may mga video na iba pang panawagan tungkol sa rally na gaganapin bukas. Talagang parang pakiramdam ko gusto nilang mangyari muli yung people power noong 1986 at yung panahon ni Estrada, maging ang panahon ni Gloria, lahat may may people's power, may people's power na nangyari noon EDSA 1, EDSA 2, may EDSA 3. Ay, ano yan, gusto nila mangyari EDSA 4 na naman.
So, pag ganyan, puro na lang people's power, wala namang nangyayari, nandyan pa rin ang corruption. Dapat tutukan muna natin yung yung mga nangurakot talaga na hayagan na nandyan na at talagang umaamin na yung nagsuli na nga yung iba ng kanilang kinurakot eh. So sana doon na lang muna tumutok at baka yung rally na yan iba na naman ang kahihinatnan yan at sana naman ay maging maayos at hindi maging magulo. Hanap na tayo dito ng ibang news na ating babasahin. So, posibleng infiltration. DCMM. Ito, pakinggan natin ito. Meron dito pakinggan lang natin Balikan naman natin mula sa Campo Crame si Marlene Padiatos. Go ahead, Mars! Jeff Olsen na ang Philippine National Police para sa inaasang malaki ang kilos protesta na iba't ibang grupo makikiisa sa 2 trillion pesong March on November 13. May PNP Active Chief Lieutenant General Jose Melchor Nazares Jr. para po sila na umarta na anumang banta at kaugnay sa rally. Pero kabilang sa magiging pagkakasentro ng kanilang pagbabantay ay posibleng infiltration ang paghalo ng mga grupo na nagbabalak na manggulo sa mga aktibidad tulad na lamang noong September 21 rally sa Manila. Dahil dito mas pinagtimpan ng pulisya ang kanilang intelligence monitoring laban sa mga protest na agitator, kasabay na patuloy ng pakinapaugnayan sa iyong ahensya ng pamahalaan para maiwasan ang anumang pagkatangkap, pag-hijack sa mapayapang protesta ng iba't ibang grupo. Nasa 15,000 na mga pulis na So, yung ating kapulisan ay handa na rin sa mangyayaring malaking rally na ito na magaganap bukas at yun nga ang pinangangambahan nila, yung magaya sa nung nakaraan, yung ito nga yung posibleng infiltration ng mga magbabalak, manggugulo sa gaganaping rally sa November 30. So yun ang pinangangambahan ng ating mga kapulisan at sana wag naman na gano'n na maulit yung nangyari sa Maynila nung nakaraang malaking rally din na naganap na yun. Yun lamang at sana'y maging maayos ang lahat at wag tayong padalos-dalos. Kung nais natin ng kaayusan sa ating bayan, dapat maging okay lang yon na maglabas tayo ng mga salubin at sa pamamagitan ng rally. Pero sana hindi tayo makasakit ng ating kapwa at may parating lang natin ang ating mga tinig at boses sa pamamagitan ng pagsisigaw sa kalye na walang mapapahamak at maging maayos lang. Sa mga nais po na magpahayag ng kanilang opinion, komento, i-comment lang sa comment section dito mismo sa video na ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.